فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinapayuhan ko kayo gayon din ng aking sarili na katakutan si Allah subhanahu wa ta'ala dahil sinabi niya sa kanyang dakilang aklat, o mga nanampalataya, katakutan ninyo si Allah at mapabilang nawa kayo. Marapat kayo na mapabilang sa mga makatotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging makatotohanan ay nangangahulugan ng pag-iwan ng tao sa kamalian at pagyakap niya sa katotohanan kasama ang pag-aanyaya patungo rito at paninindigan dito. At nangangahulugan din ng katotohanan o pagiging makatotohanan ng pagbibigay ng tao ng kung ano ang marapat sa mga karapatan. Ilalagay niya ang mga bagay-bagay sa dapat na kalalagyan nito dahil nakikilala niya na kung ang mga karapatan na ito ay hindi mailalagay sa tamang lugar ay nangyayari ang kawalang katarungan. At ito ay isang bagay na dapat na pagsumikapan ng mga mananampalataya habang sila ay nabubuhay. Na maging makatarungan sa kanyang pakikitungo, sa kanyang kapwa, matapos ang kanyang pagiging makatarungan kay Allah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pamilya ang pinakamaliit na unit ng lipunan ng mga Muslim. At inaasahan na kung ang mga Muslim ay magsisikap na maging maayos ang kanilang mga pamilya, ay magiging maayos din ang lipunan ng mga Muslim, insyaAllah. Subalit sa gitna ng dalawang ito, ang unit ng pamilya at ang lipunan ng mga Muslim, ay naroon naman ang kapitbahayan ng mga Muslim, o ang jamaan ng mga Muslim, na kabilang sa pinakamaliit na ugat ng lipunan ng mga Muslim. Ugat ng lipunan ng mga Muslim na marapat nating mapangalagaan upang manatili ang kaayusan at matupad ang mga layunin ng ummah na ito. May kita natin ang halimbawa nito sa panahon ng mga sahaba radhiyallahu anhum nang sila ay nagmuslim. Sila ay nagbuklod bilang isang jamaa o magkakapitbahay na mananampalataya sa bahay ni Al-Arqam bin Al-Arqam. Sa kanilang lihim na pagiging mga mananampalataya at sa mga panahon ng lihim na da'wa. Ito ang kanilang naging kauna-unahang Islamic Center, kauna-unahang masjid na dito sila ay nagtitipon bilang isang jamaa ng mga Muslim. At sa Madina kalaunan ay ganoon din. Binuo nila ang isang pamayanan kasama ang mga taong hindi nila kilala at hindi nila kaano-ano, ngunit sila ay binagbuklod ng pananampalataya at sila ay naging mga magkakapatid dito sa tunay na kapatiran sa pananampalataya na mas matimbang pa sa kapatiran sa pagiging magkadugo o anuman. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pagiging magkakapitbahay ng mga Muslim at ang karapatan ng mga magkakapitbahay na ito sa bawat isa ay binibigyang diin sa Islam. Unang-una, si Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sinabi, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtatambal sa kanya ng kahit na ano. Wa bil walidayni ihsana. At kayo marapat na maging mabuti sa inyong mga magulang. Wa bidil qurba wal yatama wal masakin. At kayo marapat na maging mabuti sa malalapit na kamag-anak, sa mga ulila at sa mahihirap. At hindi sinabi ni Allah, wal jari dil kurba wal jaril junubi, at marapat kayong maging mabuti sa mga kapitbahay na malalapit na kamag-anak at kapitbahay na hindi ninyo kamag-anak. Na binibigyang diin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi lamang tayo iiwas sa pamiminsala sa kanila, bagkus ay tayo ay magpapakita ng kabutihan sa kanila, insyaAllah. Kaya nga mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kahit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming mga hadith ay binibigyan niyang diin ang pagpapahalaga sa mga kapitbahay. Merong isang iniulat na hadith ni Imam Al-Bukhari at Imam Muslim, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hindi tunay na nananampalataya ang sino man sa inyo liban na lamang na mahalin niya para sa kanyang kapatid ang minamahal niya para sa kanyang sarili. Subalit sa isa pang ulat ng hadith na ito, direktang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Isinusumpa ko sa siyang may tangan ng aking kaluluwa. Hindi tunay na nananampalataya ang sinumang alipin ni Allah hanggang sa mahalin niya para sa kanyang kapitbahay ang anumang minamahal niya para sa kanyang sarili. Na ito ay mayroong pang kalahatan na kahulugan at halos self-explanatory na hadith. Na sinumang naghahangad ng kabutihan para sa kanyang sarili, naghahangad ng pag-unlad sa dunya o naghahangad ng kaligtasan sa akhira at pagpasok sa paraiso, ay marapat na hangarin din ito ng tao, ng mananampalataya para sa kanyang kapitbahay. Muslim man o hindi Muslim, ay mayroong karapatan ng ating mga kapitbahay sa atin. Subalit higit na nagiging matimbang ang karapatan ng kapitbahay na Muslim dahil bukod sa kanyang pagiging Muslim, doble ang kanyang karapatan sa atin bilang kapitbahay na Muslim. Ulitin ko, kung ang kapitbahay na hindi Muslim ay mayroong isang karapatan sa atin bilang kapitbahay, doble ang karapatan ng kapitbahay na Muslim bilang kapitbahay at unang-una bilang Muslim. At syempre, maaring magiging tatlo ang karapatan ng sinumang malapit natin na kamag-anak na Muslim at kapitbahay din natin. Gayun din sa iba pang mga ulat, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, binigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fala yu'di jara." Sino mang nananampalataya kay Allah at sa kabilang buhay ay huwag niyang pipinsalain ang kanyang kapitbahay. Na bukod sa pagsasabi na tayo ay maging mabuti sa ating mga kapitbahay, ay binibigyang diin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tayo ay hindi mamiminsala sa ating mga kapitbahay sa anyo ng isang pagbabawal. Ibig sabihin, haram at matinding ipinagbabawal na pipinsalain ng tao ang kanyang kapitbahay sa iba't ibang mga paraan ng pamiminsala. Maring ito ay nakakapinsala siya sa pamagitan ng kanyang ugali, sa pamagitan ng kanyang pananalita, at iba't iba pang paglabag sa karapatan ng mga tao sa kanilang mga karapatan na pinangangalagaan sa Islam. Karapatan nila sa kanilang relihiyon, karapatan nila sa kanilang buhay, ari-arian, karangalan, at iba pa. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Isang hadith na nalalaman nating lahat. Ng relihiyon ay nasiha. Nasiha sa konteksto na maaring maunawaan ito bilang pagpapayuhan. Subalit sa konteksto ng lipunan ng mga Muslim, maaari nating unawain ang hadith na ito na ad-dinun nasiha, ng relihiyon, ang Islam ay katapatan. Katapatan, ibig sabihin tayo ay magiging matapat sa anumang pinaninindigan sa Islam, na tayo ay magdudulot ng anumang kabutihan sa anumang bagay na ito na tayo ay matapat dito, at ipagtatanggol natin ito sa anumang uri ng pamiminsala. Ito ang katapatan na tinutukoy dito. At nagtanong nga ang mga sahaba, "Kulna liman," kanino sila magiging matapat? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng relihiyon nga ay katapatan, at sinabi niya, katapatan ito lillahi, wali kitabihi, wali rasulihi, wali ammitil muslimin, wa ammatihim. Ang relihiyon na ito ay katapatan kay Allah sa kanyang aklatang Quran, sa kanyang sugo kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katapatan sa pinuno ng mga Muslim na parehong pinuno sa relihiyon katulad ng mga scholar at ng mga imam, at pinuno na maaring pinunong pampolitikal, pinuno ng pamayanan ng mga Muslim at iba pang mga pinuno sa Islam, at syempre katapatan sa pangkalahatan ng mga Muslim.
sila man ay kamag-anak o hindi, o ano pa mang relasyon mo sa kanila. Subalit sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga mananampalataya, na tayo ay higit na karapat-dapat na magiging matapat sa kanila. Sila ay ating yaong mga malalapit na kamag-anak at ang ating mga kapitbahay, insyaAllah. Nasukdulan na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-ugnay sa isang katotohanan na kung ang zina ay ipinagbabawal, ang pinakamasahol na zina o pakikiapid sa lahat ay ang pakikiapid ng sinumang tao sa asawa ng kanyang kapitbahay bilang pinakamasamang gawain. At inugnay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang pagpapakita ng sukdulan niyang pagpapakita ng kahalagahan ng pagkakapitbahay, pagiging mabuti rito, ang kanyang sinabi naman, "Faida tawakta maraka fataahad jiranak ima." Na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ida tabakta maraka," kapag ikaw daw ay nagluto, ay damihan mo ang sabaw, amaahu. Kapag nagparami ka, kapag nagluto ka, paramihin mo ang sabaw nito, wataahad jiranak, at ibigay mo ang mga ito sa iyong mga kapitbahay bilang pagpapakita ng kabutihan sa kanila. Sabaw na lamang, subalit itinuturing pa rin na pinakamabuting kabutihan ayon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahil lamang sa katotohanan na ito ay ginawa natin para sa ating kapitbahay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, lahat tayo nalalaman natin ng hadith na ito tungkol sa karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang karapatan daw ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim ay 6. Hakul muslimi alal muslimi sit. Ang Muslim ay merong 6 na karapatan sa kanyang kapwa Muslim. Una rito, idha lakitahu fasallam, kapag nasasalubong mo siya o nakakaharap mo siya, ay bumati ka ng salam. At ito'y nauunawain natin siyempre sa tamang konteksto nito, na sunna ang maunang bumati at wajib ang sumagot o tumugon sa pagbati. Gayon din, wa idha da'aka fa'ajib, na kapag ikaw ay nanyayahan na kumain, ay tumugon ka sa pagkain na ito, kung ano ang marapat. Kung hindi mo na kailangan kumain dahil busog ka na, maaring hindi mo tugunin ang paanyaya nito. Okay, maaring mayroong pangamba sa pagtugon sa paanyaya na ito, ay maaari mo rin itong tatanggihan. Ganyan din sinabi niya, "Waidas tansahaka fansah," na kapag siya ay hihingi ng payo sa iyo, ay magbigay ka ng tamang payo. "Waida atasa fahamidallah," at kapag siya ay bumahing at nagpuri kay Allah sa pamagitan ng pagsasabi ng alhamdulillah, fasammithu, ikaw ay magsabi rin naman sa kanya ng yarhamakullah. Wa idha marida faudhu, at kapag siya naman ay nagkaroon ng sakit, ay dalawin mo siya. Siyempre ito ay pagdalaw sa isang may sakit na nasa malubhang pagkakasakit o kaya ay malapit na sa kamatayan, upang siya ay mapalalahanan tungkol kay Allah at nawa ay mamatay siya sa Islam. At panghuli, wa idha mata fatbi'hu, at kapag siya ay namatay, ay sundan mo ang kanyang janasa sa pagsasalarito at paglilibing hanggat maaari. Mga karapatan na binibigyang diin sa Islam, na siyempre nauunawaan natin na pinakauna sa mga karapatan na ito ay ang karapatan ng ating mga kapitbahay. Ang ating mga kapitbahay ang nangunguna na matupad natin ang kanilang mga karapatan dito. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ulitin ko, sumunod sa pamilya o pagkatapos ng pamilya, ang kapitbahayan o ang pamayanan ng mga Muslim ang pinakaugat ng lipunan ng mga Muslim. Kaya marapat na mapanatili natin palagi rito ang kaayusan. At katulad ng kung paanong mapapanatili ang kaayusan sa kabuuan ng ummah, ay marapat na kakapit tayo sa mga panuntunan kung paano ba nagiging maayos ang isang jamaa o ang isang lipunan o isang pamayanan
o kahit ang kabuuan ng ummah ng mga Muslim. Sa panahon ngayon na panahon ng mga fitna o mga kaguluhan na pinalalala ng social media at mabilis na pagkalat ng impormasyon, pagkalat ng chismis, pagkalat ng sumbong, pagkalat ng paninira, mahalaga para sa mga pamayanan ng mga Muslim na magkaroon ng kaayusan, unang-una sa pamagitan ng pagkakaisa nila sa isang pinuno lamang, kanilang pagkakaisa sa isang imam, at pagkakaisa nila sa pagsuporta sa pinakamaalam sa kanilang pamayanan. Na sila ay nagkakaisa sa mga bagay na ito at hindi sila gumagawa ng anumang bagay na ikahahati ng mga Muslim sa kanilang mga pananaw o damdamin sa mga tao na ito. Walang taong perpekto. Walang taong perpekto. Subalit nalaman na natin mula sa mga sahaba kung paano nila pinakitunguhan kahit ang pinakamakasalanan ng mga pinuno, na sila ay nananatili na matapat sa mga ito ayon sa kung anong pinahintulutan sa kanila ng Islam. Ang mga sahaba radhiyallahu anhum, dumating sa kanila ang masasamang mga pinuno katulad ni Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi at iba pang mga katulad niya na masasamang tao, mga gobernador na nag-iimam ng lasing. Subalit nananatili ang mga sahaba na nagpapahalaga sa kung ano ang pinakamahalaga, at ito ay ang kaayusan at pagkakaisa sa ummah at hindi ang rebelyon o kaya ay ang pagsusulong ng personal na mga kagustuhan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalaga na magkakaisa ang mga mananampalataya, lalong-lalo na sa panahon ng fitna sa ilalim ng isang pinuno o sa gabay ng pinakamaalam sa kanilang lugar. Na sila ay magkakaisa, na kung meron man silang hindi mapagkakaunawaan o pagkakasunduan, ay marapat na sila ay kikilos at magsasalita lamang ayon sa dalil o batayan. Nang magbubuklod sa kanila ay kung ano ang marapat nilang gawin bilang mga Muslim at hindi ang kanya-kanya nilang mga pakana, na sila ay nagsusulong ng kanilang personal lamang na pakikinabangan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaayusan ng sinumang pamayanan ng mga Muslim ay nasa pakikiisa ng mga kasapi nito, mga kasapi ng pamayanan nito, at hindi ang pamumuno sa kaguluhan, rebelyon, pagpapahiya sa pinuno o sino man sa mga may otoridad sa lipunan o pamayanan na yaon. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa bawat panahon ay mayroong masasamang tao. Hindi lamang ito nangyayari ngayon. Sa bawat panahon ay may mga tao na naghahangad ng kaguluhan at hindi lamang ito nangyayari ngayon. Sa bawat panahon ay may mga tao na naghahangad na maghari o maging reyna o mastang don at donya sa bawat jamaa ng mga Muslim. Kaya mahalaga para sa atin ang pag-aralan ang buhay ng naunang henerasyon ng mga Muslim, nang sa gayon ay magkakaroon tayo ng huwaran kung paano tayo kikilos sa mga panahon na katulad nito. Na muli, ito ay nagpapatibay ng kahalagahan ng manhaj, ng metodolohiya ng salafiyah, na tayo ay hindi nag-iimbento ng sarili nating gagawin tuwing nang mayroong pagsubok, bagkus tayo ay tumatahak sa mabuting huwaran ng naunang henerasyon ng mga Muslim. At panghuli mga kapatid sa pananampalatayang Islam, marapat na mapanatili natin ang kaayusan sa ating mga pamayanan, lalong-lalo na sa pakikitungo ng mga Muslim, ng mga magkakapitbahay sa isa't isa, sukdulang magkaroon ng pag-aaway o alitan. Kung ito ang magiging dulot ng paninindigan ng pamunuan o ng sinumang nasa tama na magkakaroon ng alitan, ay pahintulutan natin na mangyari ang alitan na ito nang sa gayon ay mangingibabaw ang katotohanan. Dahil hindi masama ang magkakaroon ng alitan o magkakabanggaan ng iba't ibang mga pananaw upang mapangibabaw ang katotohanan. Huwag tayong magpapabiktima sa huwad na kabaitan na sandata ng mga mangmang. Huwag tayong magpapabiktima sa huwad na kabaitan na sandata ng mga narcissist, ng mga mapangmanipula, lalong-lalo na ng mga munafik na naghahangad na mapaghiwa-hiwalay ang jamaa ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang huwad na kabaitan
ay yung naghahangad lamang na sila ay magmukhang banal. Ang paghahangad ng tao na magmukhang banal. Hindi ito ang hangad natin. Ang hangad natin ay ang kaluguran ni Allah sa pamagitan ng pagpapanatili sa kaayusan sa jamaah ng mga Muslim, sukdulang magkaroon ng alitan o kaya ay bangayan upang mapangibabaw lamang ang katotohanan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, labanan natin ang huwad na kabaitan sa pamagitan ng paninindigan alang-alang kay Allah. Sukdulang tayo ay magagalit alang-alang kay Allah dahil pinahintulutan naman ng Muslim na magalit alang-alang kay Allah at manindigan alang-alang kay Allah. Huwag tayong magpapabiktima sa mga tao na binabaluktot nila ang mga aral ng relihiyon na ito upang manipulahin ang ating mga damdamin upang sila ay sasang-ayunan palagi. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ulitin ko at bibigyang diin natin, pinahintulutan tayong magalit. Ang hadith na nagsasabi na la tagdab, ito ay payo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa isang tao na humingi sa kanya ng payo. At ang tao na ito ay nagkataon na magagalitin. Kaya siya pinagbawalan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magalit. Hindi ito nangangahulugan na bawal magalit. Dahil si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagagalit tuwing nang sinusuway si Allah o nilalapastangan si Allah. Si Abu Bakar ay nagagalit, si Omar ay nagagalit, si Uthman ay nagagalit, si Ali ay nagagalit. Pero ang mga munafik at ang mga gustong magmanipula sa damdamin at isip ng mga tao sa mga pamayanan, pinagbabawal nila na tayo ay magagalit nang sa gayon sila ay makakakilos ng malaya sa kanilang mga pakana sa paghahati-hati sa mga Muslim, sa mga pamayanan o mga kapitbahayan ng mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, tayo ay nagagalit at naninindigan alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi natin ito marapat na pangimian. Tayo ay nagagalit alang-alang kay Allah, kaya marapat natin itong panindigan. Maaari tayong manatiling nagpapasensya, oo. Maaari tayong magpapaumanhin, oo. Subalit kapag napuno na ang salop, ay marapat na itong kalusin nang sa gayon ay maputol na ang kawalang katarungan at tayo inshallah ay magiging mabuti sa sino mang nagiging mabuti sa atin at nagiging masamang kaaway din sa sino mang nagiging masama sa lipunan ng mga Muslim.